Mga celebrities na kumandidato ngunit nag-withdraw bago mag-eleksyon. Wendell Ramos. Noong isang taon lang ay nakita ang pagsama ng aktor na si Wendell Ramos sa mga charity events ng tumatakbong alkalde ng Maynila na si Sam Versosa. Marami ang nag-isip na ito ay daan para sa nalalapit niyang pagtakbo bilang konsehal ng Maynila. Hindi nga nagkamali ang mga tao dahil October 2024 nang maghain siya ng kanyang COC bilang kandidato sa pagkakonsehal sa District 4 ng syudad ng kanyang kinalakihan. Pero nang dumating ang January 31, 2025, nabalita na lamang na iniatras na ni Wendell ang kanyang kandidatura. Nagdesisyon nga ang aktor na wag na lamang tumakbo para magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Sinabi niyang mayroon kasi siyang commitment sa kanyang trabaho at sa pamilya. After careful consideration and heartfelt discussions with my family, manager and network, I have made the difficult decision to discontinue my campaign due to prior work commitments and family matters. Your trust and encouragement mean more than words can express. Thank you for your understanding and continued support. Lubos ang pasasalamat ni Wendell sa mga sumuporta at naniwala sa kanyang mga programa, kahit noong bago pa lang siya magpahayag ng interes na tumakbo sa 2025 elections. Ang anunsyong ito ay isinapubliko lamang niya noong April 27, 2025. Kasalukuyang kasama sa cast ng serye ng GMA na Lolong, Pangil ng Maynila si Wendell. Nora Honor. Bago ang pagpanaw ng national artist at superstar ng Philippine entertainment industry, nagpahayag ng intensyon si Nora Honor na tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. Tinanggap niya ang alok ng People's Champ Guardians Party List para maging second nominee nila, kaya naman nag-submit siya ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 2024. Subalit makalipas lang ang ilang buwan, March 2025 nang bawiin ni Ate Guy ang kanyang pagtakbo sa gobyerno. Sinabi nito na nawalan siya ng tiwala sa party list na kumuha sa kanya. Idinagdag pa ang health reasons bilang isa sa mga naging rason sa kanyang pag-withdraw. Nagpayo rin ang kanyang mga doktor na umiwas sa stressful situations tulad ng kampanya. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng suporta si Ate Guy sa ibang party list. Aniya, imbes na maghanap pa ng posisyon, mas pinili kong suportahan ang subok na sa tunay na serbisyo sa bayan, at ito ay ang Kabayan Party List. Maaalala na noong 2021, naghain din siya ng kanyang COC bilang kinatawan ng NORA Party List o National Organization for Responsive Advocacies for the Arts para sa 2022 elections. Ayon Perez. Masayang inanunsyo ni Ayon noong October 2024 ang kanyang pagtakbo bilang konsehal ng Concepcion Tarlac. Subalit ilang buwan lamang ang lumipas, ay nagsabi ito na siya ay aatras na sa laban at hindi natatakbo sa darating na eleksyon. November 4, 2024 nang kanya itong gawin at sa pamamagitan ng TikTok post, sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang pagtakbo sa darating na eleksyon. Pero hindi naman daw ibig sabihin ay kinakalimutan na niya ang pagpasok sa politika. Nais lang niyang bigyan ng sarili ng mas mahabang paghahanda at para maging deserving sa kanyang tinatakbuhang posisyon. Sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion, una po maraming salamat sa tiwala at suporta niyo na ibinigay sa akin. Ipinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo or tutuloy bilang konsehal ng Concepcion dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama. Paumanhin po. Nilinaw naman ni Vice Ganda na wala siyang kinalaman sa pag-atras ni Ayon sa pagtakbo bilang konsehal. Kahit sila ay magkasama, may sarili naman daw silang desisyon sa buhay at hindi pinapakailaman ang isa't isa. Ross Martan. Matapos maghain ng kanyang Certificate of Candidacy, ang vlogger at entrepreneur na si Ross Martan Pamulaklakin ay nabalitang iniatras na ang kanyang pagtakbo bilang konsehal sa syudad ng Maynila. January 30, 2025 nang kanya itong gawin sa opisina ng COMELEC. Ani Rosmar, wala raw talaga sa kanyang puso ang pagpasok sa politika. Ginawa lang niya ang pag-submit ng COC dahil sa mga kaibigan at kakilala na nagpilit sa kanya na tumakbo. Marami rin daw ang nagbigay sa kanya ng payo na wag nang ituloy ang pagpasok dito dahil marumi raw sa politika. Tumatagal ang panahon ay namumulat siya at naliliwanagan
na hindi talaga para sa kanya ang pagbibigay serbisyo publiko nang mayroong pinanghahawakang posisyon sa gobyerno. Gayunpaman nangangako si Rosmar na ipagpapatuloy pa rin ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi naman daw niya kasi kailangan na magkaposisyon sa gobyerno para lang makatulong sa kapwa. Magagawa pa rin naman daw niya ito kahit isang ordinaryong mamamayan lang siya. Doc Willie Ong. Isang kilalang physician at social media personality na si Doc Willie Ong ang nagpahayag ng kanyang pag-atras sa midterm elections ngayong May 2025. Ginawa niya ang anunsyo sa kanyang Facebook page noong February 13, 2025 at sinabing tututukan na lamang niya ang kanyang kalusugan at sa pagpapagaling sa sakit. Si Doc Willie na mismo ang nagbahagi sa kanyang mga supporters at followers na mayroon siyang sarcoma o abdominal cancer. Nasa puso talaga niya ang makatulong sa maraming tao, kaya siya nagdesisyon na tumakbo pa rin bilang senador. Matatandaan na taong 2022 nang tumakbo siya sa pagka-vice-presidente, katandem si Isko Moreno, na tumakbo naman noon bilang Pangulo ng Bansa. Iyon nga lang ay hindi siya pinalad na makuha ang nasabing government position. Shamsi Supsupli. Ang beauty queen, entrepreneur at architect na si Shamsi Supsupli ay inanunsyo ang kanyang pag-atras sa tinatakbuhang posisyon bilang konsehal ng 1st District ng Pasig City. Nauna na kasi rito ang pagkalas niya sa partidong inaniban na Team Kayades, ang opposition political party ng Pasig. April 8, 2025 nang kanya itong ihayag sa mga followers at sinabing pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang naging desisyon. Inakala kasi niya noong una na magkakaroon ng pagkakaisa sa pagbuo at pagsasagawa ng mga pagbabago na nais din nilang mangyari subalit nagkamali siya. After careful thought and reflection, I have respectfully decided to resign from Kayades. Recent events have made it clear that my values, especially those shaped by my experience as a woman, a mother, and a leader no longer align with the direction the team is taking. Nangyari ang pag-alis niya sa partido matapos na lumabas ang balitang pagbibiro ng kasamahan niyang si Attorney Ian Sia sa mga single mothers. Naninindigan kasi si Shamsi sa values na kanyang pinanghahawakan tulad ng dignity, respect, accountability at women empowerment. Chavit Singson. Ang kilalang personalidad, dating politiko at ilang beses na ring nalink sa mga artista na si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay ibinalita noong January 2025 ang kanyang pag-atras sa pagtakbo bilang senador sa darating na eleksyon. Sinabi niya sa kanyang ginawang livestream noon na kinakailangan din niyang tutukan ang kanyang kalusugan at posibleng lumala ang paghina ng kanyang katawan kung sasabak muli ito sa politika. Alam niyang hindi biro ang pagpasok sa politika lalo na ang kampanya at ayaw niyang mag-suffer ang kanyang kalusugan sa pansariling interes. Si Chavit ay 83 years old na ngayon at inamin din niya na na-confine na siya sa ospital dahil sa pneumonia. Nagpayo na rin ang kanyang mga doktor na kailangan niya ang mahabang pahinga para bumuti ang kalagayan. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi niyo sa ating listahan ngayon? Just type your thoughts in the comment section below.